Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 161. Buntong hininga, laging may mga aso na nangangagat ng tao saan ka man magpunta. Mga kapatid, pasensya na. Dahil may nanggugulo, hindi ko muna ibebenta ang huling panggit ng gradong espiritual na sandata sa ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yesuan, nagmamadali siyang umalis. Natigilan ang lahat ng naroon. Kaagad, may tumitig kay Lin Jirong. Kung hindi dahil kay Lin Jirong, baka nagkaroon sila ng pagkakataon na bilhin ito. Napagtanto ni Lin Jirong na nahulog siya sa bitag ni Yesuan. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong pabaya at pagsira ng isang token. Ngayon, kinasusuklaman siya ng napakaraming tao. Damn bastard! Kung ako, Lin Jirong, hindi ka papatayin. I swear I'm not human. Nakakuha si Yesuan ng kabuuang 4,500 mababang uri ng kristal mula sa siyam na frostlight swords. Bagaman mayroong ilang mga pagkakaiba, ang pagkakaiba ay hindi malaki. Sa pagbabalik, kinain niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ding! Nakapasok na ang host sa gitnang yugto ng True Energy Realm. Sa wakas ay lumampas na sa 1,000,000 ang kanyang mga nalalamon. Si Lin Jirong ay nasa gitnang yugto din ng True Energy Realm. Kahit na hindi makalusot si Yesuan, madali niya itong mapatay. Ngayong nakalusot na siya, para siyang isda sa tubig. Tinansya niya na maaari niyang patayin ang isang peak stage na True Energy Realm Cultivator na parang manok. Bukod sa pagkakaroon ng isang espiritual na sandata, ang mga tao mula sa isang mataas na ranggo na imperyo ay maaaring magkaroon din ng isang panggit ng gradong espiritual na martial art. Hindi ako maaaring maging pabaya. Sa pagsusulit makalipas ang 3 araw, maaaring kumilos si Lin Jirong sa akin. Pero kung makakahanap ako ng pagkakataon, sisabog ko ang ulo niya. Panipi, namilog ang mga mata ni Yesuan. Kung hindi ako sasaktan ng mga tao, hindi ko sila sasaktan. Kung nasaktan ako ng mga tao, babayaran ko sila ng 10 ulit. Pagkabalik sa bahay, si Yesuan ay nagset kaagad ng Spirit Gathering Array. Tinansya niya na sina Zhao Pan at Jiang Xian ay may 70% pagkakataong makalusot sa loob ng 3 araw. Kasabay nito, gumugol siya ng 10,000 mga punto ng paglamon upang bumili ng isa. Ito ay isang blueprint para sa isang middle grade na espiritual na sandata na tinatawag na Sky Silkworm Snow Silken Hands. Ngayon, maliban sa paggamit ng busog at espada, paminsan-minsan ay ginagamit niya ang kanyang mga kamao. Sa makatuwid, kailangan niya ng isang pares ng middle grade spiritual weapon gloves. Nakahanda na ang lahat, isang bagay lang ang kulang. Sa 3 araw na ito, maraming tao ang pumunta sa lugar na ito. Tinatayang mayroong hindi bababa sa 500 tao. Hindi lang iyon, kahit ang mga tao mula sa Great Tang Dynasty ay dumating. Bukod dito, ang 3 taong dumating ay pawang nasa True Profound Realm, na lubhang nakakatakot. Sinasabing silang 3 ay nakamit ang Intermediate Excellent grade sa Innate Talent Test, at ang isa sa kanila ay mas malakas pa kay Yesuan. Kahit na hindi sila kumuha ng pagsusulit, maaari pa rin silang makapasok ng direkta sa Manor of Hell. Ang taong ito ay tinawag na Tang Tian, ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty. Pagkatapos ng 3 araw na paglilinang, sa wakas ay nakapasok sina Zhao Pan at Jiang Xian sa True Element Boundary, na nakahabol sa iba pang grupo. Sa umaga ng ika-4 na araw, maraming soaring skyrocks ang lumipad sa lugar na ito. Lahat, magtipon sa plaza. Isang malakas at malinaw na boses ang umalangaw sa pandinig ng lahat. Sandaling natigilan silang lahat bago sila mabilis na lumabas ng mansyon at tinungo ang plaza. Sa sandaling ito, 10 soaring skyrocks ang nakarating na sa plaza. Wala pang 1 minuto ay nakarating na sa plaza ang lahat ng tao sa lugar na ito. Kasunod nito, malakas na sinabi ng isang matandang lalaki sa Soaring Firmament Rock, magsisimula na ang pagsusuri ng Soaring Firmament Mansion. Lahat, sumakay sa Soaring Firmament Rock at tumuloy sa examination grounds. Pagkatapos niyang magsalita, may direktang tumalon papunta sa Soaring Sky Rock. Ang Soaring Sky Rock na ito ay mas malaki pa sa isang eroplano, kaya hindi magiging problema para sa 50 tao na tumayo sa likod nito.
Si Yezuan at ang iba pang dalawa ay direktang tumalon, ngunit pagkababa nila, isang malamig na singhot ang lumutang. Nagkikita talaga ang mga kalaban sa makipot na daan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin. Hindi ba't ang taong nakatayo sa harapan nila ang may sama ng loob sa kanila, si Lin Jirong? Gusto mo na bang mamatay? Huwag kang magmadali, mahinahong sabi ni Yezuan. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Jirong habang sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung lumuhod ka at yumuko sa akin ng 3 beses, baka maligtas ko ang iyong buhay. Idiot! Inikat ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang inakay sina Zhao Pan at Jiang Xian sa gitna. Bagamat malaki ang likod ng soaring skyrock, kung ito ay tinangay ng hangin, tiyak na mamamatay sila. Pagtingin sa likuran ni Yezuan at ng dalawa pang paalis, naikuyom ni Lin Jirong ang kanyang mga kamao at bamulong, talagang mamamatay kayong malungkot. Napakabilis, ilang daang tao ang umakyat lahat sa likod ng soaring skyrock. Lumabas ka, sigaw ng matandang nangunguna. 10 soaring skyrock ay nagsimulang i-flap ang kanilang malalaking pakpak at pumailang lang sa hangin, lumilipad sa isang tiyak na direksyon. Sa ngayon, naunawaan din ni Yezuan na ang soaring skyrock na ito ay pawang mga True Darkness Realm spiritual beast. Ang bilis ng kanilang paglipad ay napakabilis at kayang maglakbay ng 100,000 milya sa isang araw. Gayunpaman, ang soaring skyrock na ito ay lumipad pa rin ng buong kalahating oras bago huminto sa pasukan ng isang malaking lambak. Pagkadating, sinunod ng ilang daang tao ang utos ng matanda sa pangunguna at napadpad sa lupa. Pagkatapos, sinimulan ng matanda ang kanyang mahabang pagsasalita. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Yang Tai, isang elder ng Soaring Sky Mansion. Ngayon, ako ang magiging punong tagasuri ng kampo ng Great Tang Dynasty. Ang iyong Great Tang Dynasty ay may kabuuang 573 tao, at ang iyong kalaban ay ang Great Zhou Dynasty. Ngayon, makinig kang mabuti. Mayroong 2 pasukan sa lambak na ito. Ang dakilang dinastiyang Zhou ay nasa kabilang pasukan. Kasabay nito, may malaking ilog sa gitna ng lambak na ito. Ito ang linya ng paghahati. Ang kailangan mong gawin ay dumaan sa malaking ilog at sirain ang Pagoda Suppressing Stone sa 5 Sentry Tower ng kabilang partido sa loob ng 1 buwan. Alinmang panig ang masisira ang 5 Pagoda Suppressing Stones ang siyang matatalo. Kung walang mananalo after a month, we will decide the winner based on the number of Pagoda Suppressing Stones left. If there is a tie, we will decide based on the number of survivors. Kung magkakaroon ng tie, we will decide again. Ang bawat Pagoda Suppressing Stone ay nakaset up na may isang pormasayon. Hindi ito maaaring itago sa isang interspatial ring at hindi maaaring ilipat. Nang matapos magsalita ang matanda, naglabas siya ng isang malaking pakete mula sa kanyang interspatial ring at inihagis ito sa lupa. Ito ang mga token ng pagkakakilanlan ng kampo ng Great Tang Dynasty. Ang bawat token ay nakaset up na may isang pormasayon at hindi maaaring itago sa isang interspatial ring. Hanggat dala mo ito, madarama mo ang mga tao sa paligid mo. Pagkatapos, isang sugo ng Soaring Sky Mansion ang tumalon sa lupa at mabilis na ipinamahagi ang mga token. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang biglang kumislap sa abot tanaw. Nang makita ito ng matanda, naging solemn na ang mukha nito. Itinuro niya ang ilang direksyon at sinabing, handa na ang dakilang dinastiyang Zhou. Nasa mga direksyon na ito ang 5 Sentry Tower ng dakilang dinastiyang Tang. Magsimula tayo. Pagkatapos niyang magsalita, diretso siyang sumakay sa Soaring Skyrock at lumipad. Hindi man lang binigyan ng oras ang mga tao para magtanong. Nagsimula na ang unang labanan ng Soaring Sky Mansion Assessment. Pagkaalis ng matanda, agad na tumalon ang isang tao sa isang puno at malakas na sinabi, lahat, ako ang Crown Prince ng dakilang dinastiyang Tang, Tian. Napakahalaga ng unang labanan na ito, kaya't maaari lamang tayong manalo at hindi matatalo. Susunod, ako ang magiging commander. Panipi. Si Tian ay isinilang sa maharlikang pamilya ng dakilang dinastiyang Tang, kaya ipinanganak siyang may dominanteng aura. Kasama ng kanyang True Darkness Realm cultivation, walang nang ahas na kalabanan siya. Kabanata 162. Lumingalinga si Tian sa paligid at nagpatuloy, ngayon lang, sinabi ng elder na kung gusto nating manalo,
kailangan nating sirain ang 5 sentry tower ng kalaban. Mayroon tayong mahigit 500 tao dito, kaya kailangan nating hatiin sa 5 grupo para bantayan ang mga sentry tower. Kasabay nito, kailangan nating salakayin ang teritoryo ng kaaway at sirain ang mga sentry tower. Lahat ng nandito mula sa matataas na imperyo, mangyaring lumabas. With that, ilang tao ang nag-walk out. Mayroong kabuuang 9 na imperyo sa kampo ng Great Tang Dynasty, at 27 tao ang nag-walk out. 9 na mataas na ranggo na imperyo, kabilang ang Great Tang Dynasty, eksaktong 10 kayo. Ang 27 sa inyo ang magiging mga pinuno, at bawat isa sa inyo ay pipili ng 50 tao. Pagkatapos nito, ang Western Wei Empire, Shipping Empire, ang 4 na imperyong ito ay susundan ako upang tumawid sa ilog. Panipi, sabay-sabay na tinawag ni Tang Tian ang mga pangalan ng 4 na imperyo. Kasama siya, mayroong 250 tao, halos kalahati ng kabuuan. Ito, kamahalan, maaari rin nating piliin na ipagtanggol ang 5 tore na nagbabantay ng hindi tumatawid sa ilog. Biglang may nagtanong. Ito ay isang paraan, ngunit paano kung tipunin ng kalaban ang kanilang mga eksperto at isa-isang sirain ang ating mga tore ng center? So, hindi tayo basta-basta magdedepensa, kailangan nating umatake. Ipinaliwanag ni Tang Tian, at hindi na hinintay na magsalita ang kabilang partido, nagpatuloy siya, kayong 9 na imperyo, simula ng pagpili ng iyong mga tao, mabilis. Sa sandaling ito, si Yezuan at ang 2 pang nakatayo sa gitna ng karamihan, nagdilim ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na magiging commander si Lin Jirong, mukhang talagang sasamantalahin niya ang pagkakataong ito. Go, magpalit tayo ng pwesto, mahinang sabi ni Yezuan. Si Zhao Pan at Jiang Xian ay hindi mga idiot, at mabilis na nagpalit ng mga lugar. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang biglang sumigaw, Yezuan, saan kayong 3 pupunta? Nang marinig ang boses na ito, tumigil si Yezuan sa kanyang paglalakad, ngunit sa sumunod na sandali, 3 figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay si Lin Jirong at ang kanyang 2 tagasunod. Bakit gusto mong piliin tayong 3? Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Jirong. Kalokohan, 3 araw na ang nakalipas, ang yabang mo sa harap ko, bakit, natatakot ka na ba? Nakangiting tumingin si Lin Jirong kay Yezuan. Hehe, sa sobrang hilig mo, syempre sasamahan kita. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap na may layuning pumatay. Sa kanyang lakas, tiyak na mapapatay niya si Lin Jirong, ngunit napakaraming tao ang naroroon, at si Tang Tian na nasa True Profound Realm, hindi niya ito magagawa sa ngayon. Haha, kung gayon, kayong 3, isaalang-alang ang inyong sarili na maswerte na makilala ako, kung hindi, kailangan ninyong pumunta sa harapan. Tumawa si Lin Jirong, pagkatapos ay nagsimulang pumili ng iba. Yie na dalhin sina Zhao Pan at Jiang Xian, sa gilid. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Zhao Pan. Ayos lang, ngayon lang hindi binanggit ni Tang Tian ang Black Wind Empire, kaya kami ay pamwesto sa Sentry Tower. Kapag nag-set off kami para hanapin ang Sentry Tower, direkta kong papatayin siya at pagkatapos ay aalis na kami, sabi ni Yezuan sa mahinang boses. Sabi, siya ang commander na itinalaga ni Tang Tian, pwede ba? Tanong muli ni Zhao Pan. Huwag kang mag-alala, bantayan mo lang ako. Ngumuso si Yezuan. Ang dahilan kung bakit niya dinala sina Zhao Pan at Jiang Xian ay hindi dahil sa takot siya kay Lin Jirong, kundi dahil kailangan niyang isaalang-alang ang malaking larawan. Kung ang Great Tang Dynasty at Great Zhou Dynasty ay may parehong Sentry Tower, depende ito sa bilang ng mga nakaligtas. Marahil, silang 3 ang magiging susi. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lin Jirong mismo ang liligawan ng kamatayan. Dahil iyon ang nangyari, tutuparin niya ang kanyang hiling. Napakabilis, ang 10 malalaking grupo ay inilaan, at bawat grupo ay may humigit kumulang 50 tao. Very good, 4 sa inyo ang susunod sa akin para tumawid sa ilog, ang natitirang 5 team ay hahanapin ang Sentry Tower at babantayan itong mabuti. Gayun din, upang maiwasan ang mga kaaway na makalusot, mayroon akong ilang mga lihim na senyales. Panipi, una, mahusay tang. Pangalawa, ang salitang great tang. Pangatlo, isang hand gesture. Kung sino man ang hindi magkatugma,
agad na patayin, huwag mag-alinlangan. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Tang Tian, pinangunahan niya ang 5 koponan at umalis sa isang tuwid na linya. Good, Bright Moon Empire, sumunod ka sa akin. East Source Empire, sumunod ka sa akin. Pagkaalis nila, pinangunahan din ng natitirang ilang commander ang kanilang mga team para hanapin ang Sentry Tower. Black Wind Empire, sumunod ka sa akin. Sabi ni Lin Jirong habang pinangungunahan niya ang daan. Papunta sila sa unang tore ng Sentry. Nagulat si Ye Zuan. Tumalikod si Lin Jirong at umalis, hindi ba siya natatakot na makatakas sila? Gayunpaman, nag-o-overthink siya. Nakarating na pala sa likuran niya ang 2 tagasunod ni Lin Jirong at sinusubaybayan siya. Zhao Pan, Jiang Xian, pumunta kayong 2 sa harapan ko, mahinang sabi ni Ye Zuan. Dahil ang 2 tagasunod ay nasa likuran, mas mabuti para sa kanya na itaas ang likuran. Natatakot siya na baka biglang atakihin at papatayin ng 2 tagasunod sina Zhao Pan at Jiang Xian. Ang 50 tao mula sa Black Wind Empire ay direktang pumasok sa kagubatan, na tila medyo magulo. Gayunpaman, ang 2 tagasunod ni Lin Jirong ay palaging nakasunod sa likod ni Ye Zuan, natatakot na si Ye Zuan ay makatakas. Tinansya iyon ni Ye Zuan. Hanggat nahanap nila ang Sentry Tower, malamang nagagawa ng hakbang si Lin Jirong sa kanila. Sa makatuwid, si Ye Zuan ay nagpaplano din sa kanyang puso kung kailan aalisin ang 2 taong ito. Noong pumipili si Lin Jirong ng mga tao, talagang sinusukat niya sila. Sa 50 tao, may mga 20 sa tuktok ng True Spirit Realm, 30 sa True Energy Realm, at tanging siya at si Lin Jirong ang nasa gitnang yugto ng True Energy Realm. Sa makatuwid, ang lakas ni Ye Zuan ang pinakamalakas sa grupong ito. Makalipas ang halos 20 minuto, sa wakas ay nakakita sila ng matayog na batong tore sa harapan nila. Makalipas ang 2 minuto, nakarating na sila sa ilalim ng Stone Tower. Black Sun Iron, gawa talaga ito sa Black Sun Iron. Oh my God! Ano, Black Sun Iron iyon? Isa sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga high-grade spirit artifact. Panipi, hindi bababa sa 100 metro ang taas nito. Napakaraming Black Sun Iron na nakatambak para mabuo itong batong tore, oh my God! Sobrang tigas daw ng Black Sun Iron. Kahit na ang mga eksperto sa tuktok ng True Profound Realm ay hindi makapag-iwan ng marka dito. Nagulat ang lahat. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga high-grade spirit artifact ay natural na mahal. Ang Stone Tower lang na ito ay katumbas ng kayamanan ng isang mataas na ranggo na imperyo, o kahit na ilan sa kanila. Nagulat din si Ye Zuan. Umakyat siya sa ilalim ng Stone Tower at hinawakan ito. Lamon, sabi niya sa isip niya. Sorry, hindi ko kayang lamunin. Notification iyon ng system. Damn it, hindi ko alam kung dahil sa napakalaki nitong Stone Tower, o dahil may formation dito. Inis na inis si Ye Zuan. Ang Stone Tower sa harap niya ay maihahambing sa isang mataas na ranggo na tore ng imperyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito kayang lamunin. Tinansya niya na kung lalamunan niya ang Stone Tower na ito, makakalusot siya sa tuktok ng True Profound Realm, o kahit na ang Divine Core Realm. Pero sayang, hindi niya kaya. Hindi ko may lalagay ang medalyon ng pagkakakilanlan ng Tang Dynasty sa aking storage ring, at hindi ko man lang ito malalamon. Mukhang may ilang uri ng advanced formation dito, kailangan kong malaman ito mamaya. Sabi ni Ye Zuan sa kanyang isip. Sige, lahat, umakyat sa tore. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Lin Jirong. Ang mga tao sa ibaba ay hindi na makapaghintay. Umakyat silang lahat sa tore, naghahanda na tingnan ang tuktok. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 163, si Ye Zuan at ang iba ay aakyat na sana at titingnan ng biglang sinabi ni Lin Jirong, Ye Zuan, kayong 3, sumama sa akin at tingnan. Gaya ng inaasahan, nalantad ang buntot ng fox. Sige. Napangiti si Ye Zuan. Iniisip pa rin niya kung paano aalisin si Lin Jirong, ngunit hindi niya inaasahan na ihahatid ng kabilang partido ang kanyang sarili sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Pan at Jiang Xian bago sumunod sa likod ni Ye Zuan. Umalis si Lin Jirong kasama ang kanyang 2 alipors at si Ye Zuan at ang iba pa. Mabilis silang kumilos at umalis sa batong pagoda sa isang kisap mata. Ye Zuan, ako?
si Lin Jirong, ay dapat humanga sa iyo dahil sa iyong katapangan. Biglang huminto si Lin Jirong at lumingon. Haha, ako, si Yezuan, kailangan din kitang hanggaan sa iyong katangahan. Ginaya ni Yezuan ang kanyang tono. Tiwala na si Lin Jirong na kontrolado niya si Yezuan, kaya nakangiti siya mula tenga hanggang tainga. Nang marinig niya ito, tumawa siya ng 3 beses at nagtanong, bakit mo nasabi iyan? Kung ako sa iyo, tiyak na gagamitin ko ang aking awtoridad para maglunsad ng pag-atake ng grupo. Pero hindi ko ini-expect na silang dalawa lang ang dadalhin mo. Walang magawang umiling si Yezuan. Si Lin Jirong ay nasa mid-stage na True Energy Realm, at ang kanyang mga alipores ay nasa early stage na True Energy Realm, tulad ng iba pang 3. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. How dare a lowly bastard from a low-level empire talk to me like that? Wei Jia, pumunta at patayin siya. Biglang nawala ang ngiti ni Lin Jirong. Kasunod yun, lumabas ang maliit na mata na si Sidekick. Bagamat siya ay nasa maagang yugto lamang ng True Energy Realm, sila ay nagmula sa isang mataas na antas na imperyo at ipinanganak na may pakiramdam ng higit na kahusayan. Naisip nilang lahat na kaya nilang pumatay ng mga kaaway na may mas mataas na cultivation realms. Anak, tingnan ko kung ano ang kaya mo. Hinubad ng alipin ni Small Eyes ang kanyang mahabang espada. Huwag kang gumalaw. Bulong ni Yezuan bago lumabas din. Natuklasan niya na ang treasured sword ng kanyang Alipiers ay isang mid-grade spirit artifact. Ang isang mataas na antas na imperyo ay talagang isang mataas na antas na imperyo. Mayaman sila, patayin mo siya, kailangan ko pang bumalik at utusan ang formation. Ngumiti muli si Lin Jirong. Siya ay anak ng Grand Marshal ng Blackwind Empire. Marami na siyang nakipaglaban sa kanyang ama, kaya natural na mayroon siyang kasanayan sa aspetong ito. Sige, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Small-Eyed Sidekick. Agad siyang sumugod. Gayunpaman, sa sandaling siya ay humakbang pasulong, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Kotsa! Isang malutong na tunog ang umalingaw habang ang isang kamao na kasing laki ng isang Kas-Erel ay direktang damapo sa kaliwang bahagi ng kaliwang dibdib ng alipin. Bahagyang naririnig ang mga dagandong ng 2 demonyong halimaw. Spirit Level Martial Art, Tiger Wolf Roar. Wala na siyang panahon para gamitin ang kanyang pangalawang dagandong bago sumabog ang kanyang puso. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at napaatras. Nagmamadaling inagaw ni Yezuan ang kanyang treasured sword at si Chen Kunring, pagkatapos ay humakbang pasulong. Tigre at Lobo Angle, Kotsa, ang isa pang tagasunod ay namatay din ng malungkot sa isang iglap. Mula sa simula hanggang ngayon, 1 segundo lang ang lumipas. Ang eksenang ito ay nangyari ng napakabilis kaya't si Lin Jirong ay wala ng oras para mag-react. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Lin Jirong habang nakatingin sa kanyang 2 tagasunod na naging mga bangkay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, narinig niya muli ang mga dagandong ng mga demonyong hayop. Kamay ng pagoda, walang oras si Lin Jirong para ilabas ang kanyang sandata. Direkta siyang hamampas paarap. Sa isang iglap, isang higanting pulang palad na nabuo ng True Essence ang sumabog patungo kay Yezuan. Naramdaman ng biglaang panggigipit sa kanyang harapan, nanliit ang mga mata ni Yezuan. Middle Grade Spirit Level Martial Art. Ang isang mataas na ranggo na imperyo ay talagang isang mataas na ranggo na imperyo. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng isang mid-grade na spirit weapon, mayroon din silang mid-grade na spirit level martial art. Gayunpaman, ito ay nasa loob din ng inaasahan ni Yezuan. Gumamit si Lin Jirong ng isang mid-grade na spirit-level martial art na walang dala. Bagamat mayroon lamang siyang mababang grade na Tiger Wolf Roar, nakasuot siya ng mid-grade na spirit weapon, Space Silkworm's No Silk Hands. Tiger Wolf Roar, pangalawang dagandong, break para sa akin. Si Yezuan ay hindi umiwas ni Katie Ting na sumuntok muli. Pang! Nang magbanggaan ang 2 magkaibang True Essences, isang marahas na shockwave ang ginawa. Ang isang malapit na puno ay direktang nasira. Maging si Zhao Pan, na ginamit ang kanyang True Essence para protektahan ang kanyang sarili, ay halos mabaliw. Halos sabay na nawala ang 2 True Essences. Medyo natigilan si Lin Jirong.
Magpapadala na sana siya ng pangalawang hampas ng palad nang hindi mabilang na mga talam ang pumasok sa kanyang katawan. Ang ikatlong yugto ng Myriad Flower Sword. Fu, 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 fu. 72 talam, nang walang pagbubukod, ang tumusok sa katawan ni Lin Jirong. Gayunpaman, ang 72 sinag ng liwanag na ito ay umiwas lahat sa mahahalagang bahagi ng katawan. Agad na nagpakawala ng malungkot na sigaw si Lin Jirong. Ang true essence na naipon niya ay naglaho. Ngayon, dapat alam mo kung bakit kita tinawag. Natanga, di ba? Naglakad si Ye Zuan sa gilid ni Lin Jirong. Imposible, paano ka nagkaroon ng ganoong lakas? Kinagat ni Lin Jirong ang kanyang mga ngipin at hindi makapaniwalang sinabi. Ang kasalukuyang siya ay hindi makagalaw kahit isang daliri. Gusto kong hayaan kang mabuhay ng kaunti pa, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang liligawan ng kamatayan. Hindi sinagot ni Ye Zuan ang kanyang tanong at direktang hinubad ang kanyang interspatial ring. Pagkatapos suriin ito, nagpatuloy siya sa pagtatanong, ang ginamit mo ngayon ay isang mid-grade spirit level martial art, tama ba? So what if it was? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sabihin mo sa akin ang mid-grade spirit level martial art, at hindi kita papatayin. Paano na? Inihayag ni Ye Zuan ang isang tusong ekspresyon. Ang isang mid-grade na spirit level martial art ay nagkakahalaga ng 10 milyong martial arts. Sa tansya niya, ang hampas ng palad kanina ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong puntos. Kung makukuha niya ito, makakapag-save siya ng maraming DevR points. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Hindi maloloko si Lin Jirong. Hehe, anak ka ng Grand Marshal ng Blackwind Empire. Kung papatayin kita, maraming gulo. Bukod dito, pagkatapos pumasok sa Soaring Heaven Mansion, magkakaroon ba ng anumang kakulangan sa mid-grade spirit level martial arts? I'm giving you a chance, huwag mong sayangin. Biglang nanlamig ang mukha ni Ye Zuan. Kahit na ang isang mid-grade spirit level martial art ay mahalaga, mas mahalaga ba ito kaysa sa kanyang buhay? Kahit na si Lin Jirong ay hindi natatakot sa kamatayan, hindi niya gustong mamatay ng ganito. Sigurado ka bang pakakawalan mo ako? Bahagyang napailing si Lin Jirong. Sa oras na ito, biglang kumuha si Ye Zuan ng isang bote ng gamot sa pagpapagaling at nagsimulang gamutin ang mga sugat ni Lin Jirong. Kasabay nito, sinabi niya, ako, si Ye Zuan, ay isang tao sa aking salita. Kung sasabihin kong hindi kita papatayin, hindi kita papatayin. Ang mid-grade spirit level martial art na ito, ang Budahan, ay mahalaga, ngunit ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Sa oras na ito, siya ay desperado, kaya't ibinuka niya ang kanyang bibig at binibigkas ang chant ng martial art na ito. Alam niya na kung hindi niya ito sasabihin, tiyak na papatayin siya ni Ye Zuan. Very good, tatandaan ko. Ngayong si Ye Zuan ay isang middle stage true energy realm martial artist, ang kanyang memorya ay bumuti ng gusto, kaya't kabisado niya ang pag-awit ng sabay-sabay. Ding, matagumpay mong naitala ang mid-grade spirit level martial art, Budahan. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng 150,000 DevR points. Gusto mo bang matutunan ito? Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 164. Ding! Matagumpay mong nakuha ang mid-grade spirit class na martial art, ang Buddha's Hand. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng 150,000 devouring points. Gusto mo bang matutunan ito? Matapos marinig ang abiso, ngumiti si Ye Zuan. Tila hindi nagsinungaling si Lin Jirong sa kanya at hindi pinakialaman ang kanta. Very good. You are very honest. Ngumiti si Ye Zuan. Let me go at makakalimutan na natin ang mga sama ng loob natin. Hindi nakalimutan ni Lin Jirong na paalalahanan siya sa huli. Huwag kang mag-alala. Ako, si Ye Zuan, ay isang tao sa aking salita. Kung sasabihin kong hindi kita papatayin, hindi kita papatayin. Biglang tumayo si Ye Zuan at tumalikod. Fatty bro, iwan ko na sa'yo ta. Ano? Gulat na gulat silang tatlo. Iwanan ito sa iyo. Ang Lin Jirong na ito ay naging iyong panloob na demonyo. Kung hindi mo siya papatayin gamit ang iyong sariling mga kamay, magkakaroon ka ng problema sa paglilinang sa hinaharap. Go! Paliwanag ni Ye Zuan. Hindi, Ye Zuan, bastard ka. Hindi mo na, maibabalik ang iyong mga sinabi. Agad na sumigaw si Lin Jirong.
Sorry, naglaro ako ng word. Sabi ko hindi kita papatayin, pero hindi ko sinabing hindi kita hahayaang patayin ka ng iba. Tumingin si Yezuan kay Lin Jirong na nakahiga sa lupa at ngumiti. Fatty bro, patayin natin. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Kung hindi mo gagawin, gagawin ko. Okay, sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Zhao Pan. Humakbang siya pasulong at sinaksak gamit ang Frostlight Sword. Rip! Ang tunog ng tibak na tumutusok sa laman ay napakagalaw. Ang Frostlight Sword ay madaling tumagos sa puso ni Lin Jirong. Hindi inakala ni Lin Jirong na siya ay magdaranas ng dobleng pagkatalo. Hindi lamang siya nakinabang kay Yezuan, ngunit namatay din siya sa isang malagim na kamatayan. Rip! Binunot ni Zhao Pan ang Frostlight Sword. Kasabay nito, nawala ang kakaibang tingin sa mga mata ni Zhao Pan. Sa katunayan, si Lin Jirong ay hindi sinasadyang naging kanyang panloob na demonyo. Kung siya ay nagpatuloy sa paglilinang, maaari siyang magmukmak. Pero ngayon, wala na. Pagkatapos, kinuha ni Yezuan ang interspatial ring ni Lin Jirong at mabilis na naghukay ng butas para ibaon silang tatlo. Sinira rin niya ang kanilang mga identity token. Yezuan, sabay tayong lumabas. Kung babalik lang tayong tatlo, natatakot akong paghinalaan tayo, nag-aalalang sabi ni Jiang Xian. Sinong nagsabing babalik tayo? Biglang tumawa si Yezuan. Binaligtad niya ang laman ng tatlong universe ring. Hindi na babalik. Nagulat din si Zhao Pan. Hindi ba't ang kanilang misyon ay bantayan ang unang tore ng Sentry? Oo, hindi na tayo babalik. Tumango si Yezuan at sinabi, ang labanan sa pagitan ng dalawang imperyo ay tiyak na magiging napakalaki. Kung kayo ay lalahok sa gayong magulong labanan, natatakot ako na kayong mga lalaki ay mamatay ng napakalungkot. Sa inyong dalawa, ang pakay mo lang ay makapasok sa Soaring Firmament Mansion, kaya ang kailangan mo lang gawin ay magtago. Panipi, pagkatapos ng kanyang paalala, sina Zhao Pan at Jiang Xian ay nagpalitan ng tingin. Sa katunayan, ang kanilang layunin ay manatili sa Soaring Firmament Mansion. Hindi nila gustong pumunta sa Hell Mansion o sa Heaven Mansion. Kahit na ang Yellow Mansion, masisiyahan sila. Kaya nga hindi na kailangan pang makisali sa inyong dalawa. Kahit natatalo kayo ng 2 round, makapasok ka pa rin sa Yellow Mansion. Nagpatuloy si Yezuan. Ngunit ang Soaring Firmament Mansion ay hindi tumatanggap ng daan-daang disipulo, tanong ulit ni Zhao Pan. Tama, ngunit kayong dalawa ay nakalusot na sa paunang yugto ng True Energy Boundary. Sa pamamagitan ng Mid-Grade Spirit Artifact at Mid-Grade Spirit Martial Art, tiyak na malalampasan ninyong dalawa ang mga henyo ng Mid-Grade Empires. Huwag kang mag-alala, sabi ni Yezuan habang naglalabas ng panulat at papel. Pagkaraan ng ilang sandali, isinulat niya ang awit ng kamay ng Buddha. Ito ang Mid-Grade Spirit Martial Art, ang Buddha's Hand. Gamitin ang natitirang oras para intindihin ito. Kung matututuhan mo ito, hindi magiging problema ang pagpasa sa pagsusulit. Ibinigay ni Yezuan ang awit. Isang mid-grade spirit martial art. Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa amin? Nalaglag ang panga ni Zhao Pan. Kahit na ang mga mid-grade empires ay walang masyadong mid-grade spirit martial arts. Kahit na gawin nila, protektahan nila ito bilang isang pambansang kayamanan at hindi basta-basta ikakalat ito sa paligid. Gayunpaman, casual na ibinigay ito ni Yezuan sa kanila. Ang lawak ng kanyang pag-iisip ay hindi karaniwan. Bilasan mo, kunin mo. Dadalhin ko kayong dalawa sa ligtas na lugar para magtago. Inihagis ni Yezuan ang bagay. Yezuan, ako, si Zhao Pan, ay tunay na mabuting kaibigan. Mula ngayon, iyo na ang buhay ko. Ang mga mata ni Zhao Pan ay puno ng luha. Si Jiang Xian ay nanatiling tahimik, ngunit nararamdaman ni Yezuan na labis siyang nagpapasalamat kay Yezuan. Sige, tama na ang kalokohan. Sumunod ka sa akin at itatago ko kayong dalawa. Sabi ni Yezuan habang tumatakbo siya sa isang tiyak na direksyon. Sina Zhao Pan at Jiang Xian ay sumunod na malapit sa likuran. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating sila sa ilalim ng isang bangin. Huwag kang gagalaw. Maghuhukay ako ng kuweba, sabi ni Yezuan habang sinuntok niya ang bangin. Isang kuweba, hindi ba't madaling matuklasan iyon? Nagtatakang tanong ni Zhao Pan. Malalaman mo din agad. Hindi na nagpaliwanag pa si Yezuan.
Sinimulan niyang durugan ang bangin gamit ang kanyang heavenly silkworm's no silk hands. Ang isang buong lakas na suntok mula sa kanya ay malamang na makakalusot sa bangin. Ang isang casual na paghampas ng kanyang mga kuko ay maaaring lumubog sa bangin. Kaya, napakadali para sa kanya na maghukay. Noong una, hindi naiintindihan ni Zhao Pan at Jiang Xian ang mga kilos ni Ye Zuan, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan na nila. Una siyang naghukay ng butas na wala pang kalahating metro sa ibabaw ng lupa para mapagtatagwan ng ilang tao. Pagkatapos, gumawa siya ng serye ng mga hand seal na hindi maintindihan ni Zhao Pan at Jiang Xian. Magse-set up ka ng illusion formation. Curious na tanong ni Zhao Pan. Tama, kailangan mo lang mag-set up ng illusion formation na hindi matutuklasan ng iba. Kung walang importante, manatili ka lang sa loob at huwag lalabas. Bukod dito, ang lugar na ito ay medyo malayo sa Sentry Tower. Karamihan sa mga tao ay hindi pupunta dito, kaya magiging ligtas ka, sabi ni Ye Zuan. Marunong kang magpino ng mga table tasks, magpino ng mga kasangkapan, at gumamit ng mga porma sayon ng espiritu. Mayroon ka bang hindi alam? Hindi maiwasang magtanong ni Zhao Pan. Enough talk. Pumasok na kayo at tingnan nyo. Hindi mapakali si Ye Zuan na sagutin ang tanong. Okay, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Zhao Pan. Direkta siyang umakyat sa kuweba sa pamamagitan ng butas. Ang butas ay pasukan lamang. Mayroon pa ring higit sa 100 metro kwadrado ng espasyo upang lumipat sa loob. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kuweba na medyo matagal nang hinukay ni Ye Zuan. Ang mga bagay na nahulog ay lahat ay nilamon ni Ye Zuan. Wala ni isang ebidensya ang naiwan. Good, very good. There's enough space in here for us to cultivate. Ang nasa sabik na boses ni Zhao Pan ay nagmula sa loob. Since that's the case, I'll start set up the formation. Flourish ang pavilion of the sea market, bumangon ka para sa akin. Binuo ni Ye Zuan ang huling hand seal. Pagkatapos, bumulwak ang isang pagsabog ng True Yuan. Sa isang palakpak ng kanyang kamay, hinampas ni Ye Zuan ang stone pick gamit ang True Yuan. Tapos, may kakaibang nangyari. Ang butas sa bato ay talagang nawala. Ang pagbuo ng ilusyon na ito ay napakasimple. Pina-refract lang nito ang mga pader na bato mula sa ibang lugar hanggang dito. Hanggat ang isa ay hindi maabot, hindi sila matutuklasan. Sige, alis muna ako. Babalik ako para tawagan ka pagdating ng panahon. Sigaw ni Ye Zuan sa loob. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 165. Sige, mag-ingat ka, sagot ni Zhao Pan. Pagkatapos, sinira niya ang 2 token ng pagkakakilanlan. Dahil doon, kahit ang mga kapareho niya ay hindi mararamdaman ang kanyang presensya. Tahimik na tumango si Ye Zuan at mabilis na lumabas. Pagkatapos makipag-ayos kina Zhao Pan at Zhou Luan, naramdaman niyang parang isang malaking bato ang inalis sa kanyang puso. Ngayon, maaari niyang ilabas ang kanyang buong lakas. Sa sandaling iyon, galit na galit siyang sumugod. Bantayan ang Stone Tower. Anong biro? Ang plano niya ay, tumawid sa ilog at ibaba ang tore na bato. Ang dakilang dinastiyang Tang at ang dakilang dinastiyang Zhou ay halos magkaparehong lakas. Sa orihinal, maaaring direktang ipadala ng 4 na dinastiya ang mga tao sa Soaring Sky Mansion nang hindi na kailangang dumaan sa pagsubok. Gayunpaman, mula sa taong ito, kailangan nilang lumahok. Sa panig ng Great Tang Dynasty, naroon si Tang Tian na nasa True Profound Realm. Ang dalawa pa ay nasa tuktok din ng True Energy Realm. Ang Zhou Luan ng dakilang Zhou Dynasty ay nasa True Profound Realm din. Kasabay nito, nagdala rin siya ng 2 henyo sa tuktok ng True Energy Realm. Sa makatuwid, ang pinakamataas na lakas ng labanan ng 2 kampo ay halos pareho. Nadama ni Ye Zuan na hanggat hindi niya nakatagpo sina Tang Tian at Zhou Luan, hindi ito magiging problema. Kung makaharap niya sila, hindi kumpiyansa si Ye Zuan na kaya niyang talunin sila. Sa bagay, pareho silang prinsipe ng iisang dinastiya. Ang martial arts na natutunan nila ay malamang na nasa middle grade ng spirit level. Baka mayroon pa silang mataas na grade na spirit weapons. Pagkaalis, dumiretso si Ye Zuan sa ilog. 5 oras ang ginugol niya bago niya nakita ang ilog. Nangangahulugan ito na sa kanyang bilis, maaari siyang tumakbo mula sa isang pasukan patungo sa isa pa sa loob ng halos 5 oras.
Siyempre, ito ay sa kanyang bilis. Kung ibang tao ito, malamang na tumagal ito ng 1 o 2 araw. Dumating si Yezuan sa ilog. Ang Lin Jirong na iyon at ang kanyang 2 tagasunod ay mayroon lamang mga 4,000 mababang uri ng kristal sa kanila. Malamang na hindi ito ika-10 bahagi ng karanasang kailangan para mag-level up. Kung gusto kong makalusot muli, kailangan kong patayin ang daan patungo sa kampo ng kaaway. Tumingin si Yezuan sa tahimik na ilog at inisip ang sarili. Bagamat ang isang middle grade na spirit weapon ay maaaring ibenta para sa maraming mga kristal, nagbigay lamang ito sa kanya ng 50,000 DevR points, nakatumbas ng 500 mga mababang grade na kristal. Hindi mapatay ng malayong tubig ang kalapit na apoy. Kaya naman, sumuko si Yezuan at direktang nilamon ito. Para sa iba pang mga item, kabilang ang interspatial ring, lahat sila ay kinain ni Yezuan. Sa kabuuan, ang mga ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4,000 mababang uri ng kristal. Matapos masira, ang dami ng karanasang natamo niya ay tumaas ng husto, kaya kailangan ni Yezuan na humanap ng paraan para mag-level up. Walang alinlangan, ang pagtawid sa ilog ay isang magandang pagpipilian. Sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang kaguluhan sa ilalim ng kalmadong ilog. Nanliit ang mga mata ni Yezuan nang matuklasan niyang mayroon talagang isang espiritong hayop sa ilalim ng ilog. Ang hindi lang niya alam ay kung anong rank ng spirit beast iyon. Tulad ng inaasahan, hindi ganoon kadali ang pagsubok. I wonder kung anong level ng spirit beast ito. Kung ito ay nasa true energy boundary, natatakot ako na ang mga ordinaryong tao ay hindi makatawid sa ilog. Nag-isip si Yezuan saglit. Sa tubig, lubhang nabawasan ang galing ng isang martial artist sa pakikipaglaban. Natatakot siyang hamunin siya ng mga espiritong hayop na may mas mataas na ranggo. Tinataya niya na ang isang maagang yugto ng True Energy Realm sa ilalim ng dagat na espiritong hayop ay maaaring pumatay ng isang gitnang yugto na True Energy Realm na henyo. Gayunpaman, hindi siya ordinaryong tao. Ang bangkay at inner core ng isang True Energy Realm Spirit Beast ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 mababang uri ng kristal. Bumaba ako at susubukan. Sa isang pag-iisip, in-upgrade ni Yezuan ang bloodline ng Bladefish na tumulong sa kanya na makatakas mula sa Mount Blackwater patungo sa middle stage. Sa bloodline na ito, ang bilis ni Yezuan sa tubig ay bahagyang mas mabagal kaysa sa lupa. Splash! Nang hindi hinubad ang kanyang damit, direktang tumalon si Yezuan sa ilog at mabilis na sumisid pababa. Ang ilog na ito ay napakalalim, hindi bababa sa ilang daang metro. Habang lumalalim siya, mas lalo itong nagdilim. Walang magawa, magagamit lang ni Yezuan ang kanyang true energy para lumusot sa tubig para maipaliwanag ang kanyang paligid. Lagok, si Yezuan, na ginawang bladefish ang kanyang true energy, ay mabilis na lumangoy sa tubig. Sa loob ng ilang minuto, nakakita siya ng isang espiritong hayop. Isa itong higanting octopus, kahit kasing laki ng hot air balloon. Damn it! You scared me to death. Hindi mo ba alam na may deep sea phobia ako? Galit na sigaw ni Yezuan sa kanyang puso at biglang hinampas ang kanyang palad. Mid-grade spirit level martial arts, Buddha Hand. Isang malaking enerhiyang palad ang direktang bumagsak sa tubig at agad na sumabog sa ulo ng higanting octopus. Boom! Ang true essence ay biglang sumabog, at ang malaking octopus na ito ay direktang pinasabog pabalik. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na lumangoy si Yezuan. Spirit Level Martial Arts, One Word Spirit Light Slash. Panipi. Inilabas ni Yezuan ang kanyang Cold Light Sword at nilaslas ang higanting octopus. Ngayon, ang kanyang mga puntos ay kasing taas ng 1.5 milyon, at ang pinakamataas na low-grade Spirit Level Martial Skill ay 30,000 puntos lamang, upang matutunan niya ito kung gusto niya. Isang mahabang puting liwanag ang kumislap, direktang pinutol ang higanting octopus sa 2 bahagi. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Yezuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa 2 bahagi ng bangkay, at nilamon ang mga ito. Ding, nilamon ng host ang isang bangkay ng espiritong hayop, at nakakuha ng 10,000 puntos. Ding, nilamon ng host ang isang spirit beast inner core, at nakakuha ng 100,000 points.
Ito ay talagang isang early stage true energy realm spirit beast, ngunit hindi ito masama. Tingnan natin kung mayroong anumang middle stage na true energy realm spirit beast. Kaagad, nagsimulang lumangoy si Yezuan. Bagamat hindi mataas ang mga experience point ng isang early stage true energy realm spirit beast, napakabuti kung mayroong 12 ng mga ito. Ngunit nabigo siya. Ilang oras siyang nag-swimming sa ilog, ngunit nakakita lang siya ng 15 early stage true energy realm spirit beast, kabilang ang malalaking petang, malalaking alimango, at malalaking daikya. Gayunpaman, nilamon ni Yezuan ang 13 sa 15 early stage true energy realm spirit beast, na nag-iwan ng 2 panloob na core para kina Jiaopan at Jiang Xian. Kung idinagdag niya ang mga nauna, ang kanyang mga puntos ay halos 3 milyon, na sapat na upang i-upgrade ang Wind Leopard Bloodline at 100 Flower Bloodline sa mataas na antas. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi sapat na mataas. Kung pipilitin niya ang pagsasanib, ang antas ng kanyang paglilinang ay bababa, at siya ay sisabog at mamamatay. Hindi siya ng ahas na basta-basta sumubok. Hindi ko akalain na kulang pa sa kalahati ang experience points. Sigh. Sa tubig, walang magawang umiling si Yezuan. Siya ay gumugol ng kalahating araw sa paghahanap, ngunit kakaunti lamang ang kanyang natamo. Kung alam niya, pinatay na niya ang daan patungo sa kabilang panig. Sa ganoong paraan, maaari siyang makakuha ng higit pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na may mali. May darating na malaking bagay. Matapos ma-upgrade ang kanyang 100 Beast Bloodline sa middle stage, malabo na nararamdaman ni Yezuan ang mga spirit beast sa paligid niya. Naramdaman niyang lumalangoy ang isang malaking lalaki palapit. Sa kanya, mukhang ito ay isang middle stage true energy realm spirit beast. Magaling. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang naglaslas ng ilang beses sa isang direksyon. Ang true energy slash ay pumutol sa layo na ilang daang metro. Nang malapit na silang maglaho, bigla silang nagliwanag sa isang napakalaking nilalang. Napakalaki nito. Natatakot ako na mas malaki pa ito sa pugitan na iyon. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Matapos ihanda ng isip ang sarili, sumugod siya. Siya ay umatake habang siya ay umuusad. Sa wakas, nakilala niya ang espiritong hayop. Ito ay isang higanting pagong. Isang pagong na mas malaki pa sa eroplano. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 166. Oh my God! Si Yezuan ay talagang nabigla. Tunay na kamangha-mangha ang mundong ito. Ngayon lang siya nakakita ng isang higanting octopus, isang higanting petang, at isang higanting alimango. Ngayon, may isang higanting pagong. It took me a lot of effort to kill that giant crab. Iniisip ko kung makakalusot ako sa depensa ng higanting pagong na ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa harapan. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, may lumilipad patungo sa kanya. Agad siyang umiwas. Sa kanyang pag-iwas, isang sinag ng enerhiya ang direktang dumaan sa dati niyang posisyon at nawala sa malayo. Bang! Matapos lumipad ng ilang daang metro, biglang sumabog ang enerhiya. Kaagad, ang tubig sa lokasyon ng pagsabog ay sumabog, na bumubuo ng isang vacuum. F***, what the hell is that? A water mine. Nagulat si Yezuan. Kung hindi siya umiwas at humarap sa pag-atake, nawasak na sana siya. Kitang-kita na ang enerhiyang inilabas ng higanting pagong. Nako, paparating na naman. Nagdilim ang mukha ni Yezuan at mabilis siyang umalis. Tamang-tama, isa pang sinag ng enerhiya ang tumakas mula sa kadiliman. Boom! Muling sumabog ang sinag ng enerhiya. F***, water arrow tortoise ka ba? Ang galing mong mag-shot, kunin mo to. Sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay tumangay patungo sa higanting pagong na parang palaso na binitawan mula sa isang busog. Hindi nagtagal, nakita niya ang higanting ulo ng pagong. Kamay ni Buddha, habang inihampas ni Yezuan ang kanyang palad, isang higanting palad ng vital essence ang pumutok patungo sa ulo ng higanting pagong. Ang middle grade spiritual level martial arts kasama ang mid-grade spiritual weapon at kaharian ni Yezuan ay sapat na upang magdulot ng pinsala sa higanting pagong. Bang! Sumabog ang higanting palad sa kalbo na ulo ng higanting pagong.
Agad namang nanginig ang ulo ng pagong at nagpakawala ng malakas na dagandong. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman ni Yezuan na walang magawa. Matapos salakayin ng malaking pagong, talagang binawi nito ang kanyang ulo at nag-drill sa kanyang shell. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay hindi ito isang ordinaryong pagong. Matapos nitong bawiin ang kanyang ulo at mga paa, isang layer ng shell ng pagong ang biglang lumawak upang protektahan ang kanyang ulo at mga paa. Holy she asterisk T, may cheat siya. Robot ba siya? Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganito pala kaduwag ang malaking lalaki na ito. Isang beses lang itong inatake, at naging duwag na ito. Kung hindi ito lalabas, walang magagawa si Yezuan kundi salakayin ang shell ng pagong. Fine, kapag hindi ka lalabas, kukunin ko ang iyong shell ng pagong. Nagmura si Yezuan habang tumatalon siya sa likod ng pagong. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang star chasing bow at hinayla ito sa buong kapasidad nito. Sharpshooter, isang malamig na liwanag ang kumislap at direktang bumaril sa shell ng pagong. Walang sira. Ang star chasing bow ay isang mid-grade na espiritual na sandata. Ang mga normal na tao ay hindi magagawang hilahin ito sa buong kapasidad nito. Gayunpaman, si Yezuan ay may bloodline ng 100 hayop. Ang paghila nito sa buong kapasidad nito ay hindi magiging problema para sa kanya na bumaril ng 1,000 metro. Bukod dito, ang sharpshooter ay isang napakamatagos na martial art. Marami na itong pinatay noon. Maliban sa Blood Wolf na iyon, napasok na nito ang halos lahat. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya at ang Blood Wolf ay 2 antas ang pagitan. Gayunpaman, ang naturang pag-atake ay hindi nakalusot sa shell ng pagong. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang depensa ng pagong. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakalusot sa depensa mo. Biglang nakaramdam ng galit si Yezuan sa kanyang puso. Nagsimula siyang umatake ng mabilis, patuloy na bumaril sa parehong lugar sa shell ng pagong. Laban sa ganoong kataas na depensa, natural na ito ng kanyang mga pag-atake sa isang lugar. Hanggat nabigyan siya ng oras, tiyak na makakalusot siya sa baong ng pagong na ito. Gurgle, 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 gurgle. Sinag ng sunod-sunod na sinag ng malamig na liwanag ang pumutok, halos tumama sa parehong lugar. Matapos mabaril ang 18 sinag ng Great Kirsang, sa wakas ay lumitaw ang isang bitik sa shell ng pagong. Hahaduwag na pagong, tapos ka na. Tuwang-tuwa si Yezuan. Direkta siyang dumapo sa shell ng pagong at binasag gamit ang kanyang kamao. Spirit level martial art, Tiger Wolf Roar. Dobleng dagandong. Boom! Ang mga bitik ay agad na kumalat ng ilang metro. Muli, Tiger Wolf Roar. Boom! Kumalat na naman ang mga bitik. Sa oras na ito, biglang tumalon si Yezuan. Mid-grade spirit level martial art, pagodahan, break para sa akin. Nang tumama ang True Essence Giant Palm sa tortoise shell, ang mga bitik ay agad na kumalat ng mahigit 10 metro. Mabuti, oras na. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Bigla siyang sumugod pababa at binasag gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos, direktang ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa shell. Bumangon ka para sa akin. Sigaw ni Yezuan. Sa isang tunog, nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Naglabas talaga siya ng isang piraso ng shell ng pagong. Umuungol. Angle ang malaking pagong. Ang baw ng pagong ay nakadikit sa likod nito. Ang pagbunot ng isang piraso ng shell nito ay hindi isang ordinaryong sakit. Direktang hindi ito pinansin ni Yezuan at hinayla muli. Nabunot ang pangalawang piraso ng shell ng pagong. Agad na inilabas ng malaking pagong ang ulo at nagsimulang gumala ng mabilis. Gayunpaman, nanatili si Yezuan sa likuran nito at hindi umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, 12-dosenang piraso ng shell ng malaking pagong ang napunit. Ito ay halos 20 metro kwadrado ang laki. Pagkatapos, inilabas ni Yezuan ang kanyang Cloudbreaker bow at nagputok ng ligaw. Bagamat hindi niya alam ang istruktura ng katawan ng pagong, napakaraming piraso ng shell nito ang napunit. Ilang beses na lang siyang umatake para patayin ang malaking pagong na ito. Sa pagkakataong ito, nang walang pagbubukod, ang lahat ng mga palaso ay bumaon sa karne ng pagong. Napasigaw sa sakit ang malaking pagong. Gusto nitong iwaksi si Yezuan, ngunit hindi nito magawa.
Sa sandaling ito, biglang bumaril ng palaso si Yezuan sa gitna ng shell ng pagong. Puff! Nawala ang palaso. Pagkatapos, naramdaman ni Yezuan ang matinding panginginig ng katawan ng malaking pagong. Tapos, lumubog ulit. Patay na. Natigilan si Yezuan. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang kamay sa shell ng pagong. Lamon, sa isang iglap, ang pagong, na mas malaki pa sa Great Rock, ay nawala sa hangin. Patay na talaga. Napabuntong hininga si Yezuan. Bagamat mayroon lamang isang araw ng liwanag pagkatapos itong mabaril, kapag tumama ito sa kalaban, agad itong gagawa ng isang napakabilis na umiikot na puwersa. Ang mga taong binaril sa ulo ni Yezuan dati ay mayroon lamang 2 madugong butas sa harap at likod. Gayunpaman, ang kanilang mga utak ay halos mapunit sa lakas. Nabaril na ni Yezuan ang mga panloob na organo ng malaking pagong na puno ng mga butas. Ngayon, tinusok ang puso ng pagong, kaya agad itong namatay. Ding! Nilamon ng host ang isang Spirit Beast Corpse. Ang reward ay 50,000 devouring points. Ding! Nilamon ng host ang panloob na core ng isang Spirit Beast. Ang reward ay 800,000 devouring points. Matapos marinig ang abiso, hindi napigilan ni Yezuan na mapaiyak sa gulat. Ang malaking pagong na ito ay talagang nagbigay ng napakaraming karanasan. Bukod dito, ito ay nasa gitnang yugto lamang ng True Energy Realm. Kung ito ay nasa tuktok ng True Energy Realm, si Yezuan ay tatama na sa tuktok ng True Energy Realm. Nakakaawa, nakakaawa. Ang inner core ng Blood Wolf ay ibinigay sa retiradong emperador. Kung hindi, matagal ko nang naabot ang rurok ng True Energy Realm. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 167. Walang magawang umiling si Yezuan. Nakakaawa man, mahigit kalahati ang kanyang experience points matapos lamunin ang higanteng pagong. Kung meron pa siyang 2 o 3 pagong, nakapag-level up na siya. Forget it, hindi ako maghahanap ng halimaw sa ilog para patayin. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay mabilis na lumangoy sa itaas ng agos. Kalahating araw na siyang nasa tubig. Pagbalik niya sa dalampasigan, gabi na. Ang kagubatan sa tabi ng ilog ay napuno na ng mga tunog ng mga insekto. Pagkatapos ng labanan ngayon, naubos na ni Yezuan ang kanyang panloob na chi. Agad siyang kumuha ng elixir at ginamit ang Deep Mystic Sword Technique para mabawi ang kanyang panloob na chi. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata dahil naramdaman niyang mabilis na lumapit sa kanya ang isang malaking grupo ng mga tao. Ito ang kalaban. Bigla siyang natauhan sa nangyayari. Dumating siya sa pampang sa direksyon ng dakilang dinastiyang Zhou. Sa madaling salita, ang mga taong dumating ay ang mga henyo ng dakilang dinastiyang Zhou. Talagang tinutulungan ako ng langit. Bakit mo piniling pumunta sa gabi ng lahat ng oras? Agad na tumayo si Yezuan at nagpakita ng malademonyong ngiti. Mayroon na siyang 11 bloodline sa kanyang katawan, at ang isa sa kanila ay tinawag na Shadow Leopard. Ang Shadow Leopard ay isang uri ng halimaw na maaaring gumamit ng mga anino upang magtago at pagkatapos ay palihim na atakihin ang kalaban. Gayunpaman, ang Shadow Leopard bloodline ay nasa elementary level lamang, kaya direktang in-upgrade ito ni Yezuan sa intermediate level. Hanggat hindi siya gagawa ng ingay, walang makakatuklas sa kanya. Marahil ay matutuklasan lamang nila siya kung sila ay nakatayo ng magkaharap. Magsisimula na ang pamamaril. Sa sandaling ito, dumating na rin sa tabing ilog ang pangkat ng mahigit 20 tao. Mga 50 metro lang ang layo nila kay Yezuan. Kapitan, magkakaroon ba ng mga espiritong hayop sa ilog? Biglang may nagtanong. Hindi ako sigurado, pero 200 metro lang ang lapad ng ilog na ito. Kung buong lakas tayong lumangoy, aabutin lang tayo ng 100 segundo. Huwag kang mag-alala, sagot ng isang mandirigmang may mahabang buhok. Ngunit ang langit ay napakadilim ngayon. Kung talagang may mga espiritong hayop sa ilog, ito ay medyo magulo. Iminumungkahi kong magtayo tayo ng kampo at maghintay hanggang bukas. Panipi, may nagmungkahi. Tama, pumayag ako. Anyway, tatagal ang assessment na ito ng 30 days. First day pa lang. Ito, gagawin na lang natin. Magpahinga sa tabi ng ilog. Baka may darating mula sa Great Tang Dynasty. Sa oras na iyon, maaari tayong maglunsad ng sneak attack. Panipi, oo, magandang ideya ito.
Nang marinig ng mahabang buhok na magsasaka ang opinyon ng lahat, bahagya siyang tumango. Bagamat aabutin lamang ng kaunti sa 10 segundo ang pagtawid sa ilog, mas mabuting magpahinga muna sa gabi para lamang maging ligtas. Sige, magpahinga na tayo dito. Huwag kang masyadong lalayo, at huwag kang mag-apoy. Tumango ang mahabang buhok na martial artist. Oo, Kapitan. Hindi alam ng grupong ito ng mga tao na may paparating na panganib. Umupo silang lahat at kumuha ng tuyong rasyon at tubig. Sa sandaling ito, nakahanap na si Yezuan ng magandang lugar sa tulong ng linya ng dugo ng Shadow Leopard at kinuha ang kanyang Star Chasing Bow. Maaaring itago ng Dark Shadow Leopard ang kanyang katawan, ngunit hindi maitago ng kanyang mga sandata. Ang Star Chasing Bow ay kumikinang sa isang pilak na liwanag, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, madali itong matuklasan. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang kamay ay napakabilis. Bago pa man mapansin ng kabilang partido, nakapaglabas na siya ng ilang pana. Magulong palaso, ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao sa pangkat na ito. Kasabay ng katotohanan na mayroon siyang mid-grade spirit weapon, kahit na gumamit siya ng ordinaryong martial arts, maaari pa rin siyang magdulot ng malaking pinsala. Boom! 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 Tumunog ang 9 na sunod-sunod na pagsabog. Sa isang iglap, 9 na ulo ng tao ang sinabog ng True Essence. Ang pangkat na ito ay may kabuuang 20 katao. Hindi kasama ang long-haired cultivator sa mid-grade ng True Element Realm, ang iba ay nasa early grade ng True Element Realm o ang peak ng True Spirit Realm. Walang sinuman sa kanila ang makakahadlang sa palihim na pag-atake ni Yezuan. Kaaway, may mga nag-react pa at nagsisigawan. Gayunpaman, tila hindi na niya kailangang sumigaw para malaman ng iba. Hanapin sila. Nagulat din ang mahabang buhok na magsasaka. Sa kanyang cultivation level, hindi niya napansin ang mga tao mula sa Great Tang Dynasty. Anong kabiguan? Ngayon lang niya nalaman na ang 9 na palaso ay nagmula sa isang direksyon kaya agad siyang naglunsad ng pag-atake sa direksyong iyon. Hindi mabilang na mga anino ng espada ang kumislap at pinutol ang posisyon ni Yezuan. Gayunpaman, bago ito, inilipat na ni Yezuan ang kanyang posisyon. Weng, gamit ang mid-grade supersonic bat bloodline, matutukoy ni Yezuan ang eksaktong lokasyon ng mga taong ito sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata. Kagabal, Chaos Arrow. Nagpaputok si Yezuan ng 10 arrow. Ang kanyang True Essence ay naglabas ng mahinang liwanag, tulad ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Boom! 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 Hindi pa tapos ang kabanatang ito. Pakilipat ang pahina. Isa pang 9 na dagandong ang umalangaw, at isa pang 9 na martial artist ang bumagsak. Ngayon, 2 tao na lang ang natitira. Buhay pa ang mahabang buhok na martial artist, at ang isa ay isang martial artist sa tuktok ng True Spirit Realm. Nang makita niyang pinatay na ang kapwa niya martial artist bago pa man niya mapansin ang kabilang partido ay agad siyang tumalikod at umalis. Gayunpaman, bago pa man siya makahakbang ng 2 hakbang, ang kanyang ulo ay tinusok ng isang pagsabog ng enerhiya. Hindi maganda, napaisip ang mahabang buhok na magsasaka. Nagmamadali siyang tumalikod at naghanda sa pagtalon sa ilog upang mabuhay. Gayunpaman, mabilis ang bilis at ugali ni Yezuan. Kasabay ng paglundag niya, naglabas na siya ng mahabang letigo at saktong ipinulupot sa leeg niya, diretsyong hinayla siya pabalik. Napakamura ng isang mababang grade na spirit artifact. Maaaring bilhin ito ni Yezuan kahit kailan niya gusto. Sabihin mo sa akin ang diskarte ng Great Zhou Dynasty at ililigtas ko ang iyong buhay. Inilabas ni Yezuan ang kanyang Cold Light Sword at hinawakan ito sa leeg ng kanyang kalaban. Kung gumawa ng anumang galaw ang kanyang kalaban, puputulan niya kaagad ang ulo ng kanyang kalaban. Nanlamig ang puso ng mahabang buhok na magsasaka, ngunit umiling pa rin siya. Huwag mo nang isipin yun. Huwag kang maging walang utang na loob. I'm a man of my word. Hanggat sasabihin mo sa akin ang diskarte ng Great Zhou Dynasty, hindi kita papatayin, sabi ni Yezuan. Imposible, matatag na sabi ng may mahabang buhok na magsasaka. Fine, I gave you a chance to live. Hindi mo pinahalagahan. Go die. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yezuan. Dahil ayaw makipag-usap ng taong ito, pupuntahan niya ang sarili niya. Gayunpaman, nang siya ay kumilos,
ang mahabang buhok na magsasaka ay biglang sumigaw, "Teka! May huling salita ka ba?" Nanlamig ang mga mata ni Yezuan. Nag-alinlangan ang mahabang buhok na magsasaka. Hindi siya mula sa dakilang dinastiyang Zhou. Hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa dakilang dinastiyang Zhou. Kung siya ay namatay, ano ang kinalaman ng tagumpay ng dakilang dinastiyang Zhou sa kanya? Fine, kakausapin ko. Sa wakas ay nakumpromiso ang mahabang buhok na magsasaka. Ang dakilang dinastiyang Zhou ay may kabuuang 580 katao. Sila ay nahahati sa higit sa 20 mga koponan. Lahat sila ay pinamumunuan ng mga dalubhasa sa True Element Boundary. Kabilang sa mga ito, 20 koponan ang nagbabantay sa 2 Sentry Tower. Ang natitira ay pawang patungo sa Great Tang Dynasty. Paano si Zhou Luan? Patuloy na tanong ni Yezuan. Namumuno si Zhou Luan sa 3 eksperto sa True Element Boundary. Bawat isa sa kanila ay nasa isang team. Sa tingin ko ay nakatawid na sila sa ilog. Nang marinig niya itong sabihin, naunawaan din ni Yezuan ang plano ni Zhou Luan. Nais niyang umasa sa mga ekspertong ito para makabalik. Si Zhou Luan ay nasa True Profound Realm. Bilang karagdagan sa 3 eksperto sa True Element Boundary, kung ang ganitong kombinasyon ay umatake sa Great Tang Dynasty, wala sa mga Sentry Tower ang makakapagtanggol. At ang oras ng pagtatasa ay 1 buwan. Nagkaroon sila ng sapat na oras upang sirain ang 5 tore na ito. Hindi ito aabot ng 1 buwan. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 168. Kung mas mabilis si Zhou Luan at ang iba pa, maaari nilang sirain ang isang Sentry Tower sa susunod na araw at lumipat sa susunod bago makapag-react ang Great Tang Dynasty. Pagkatapos, matatalo ang Great Tang Dynasty sa loob ng wala pang 1 linggo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa kanyang panig, si Tang Tian at daan-daang tao ay naghahanda na rin sa pagtawid sa ilog. Maaaring makatagpo nila si Zhou Luan, ngunit kung hindi, ito ay magiging mahirap. Mukhang kailangan ko pang gawin, sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos ay kinuha niya ang Chen Kunring ng mahabang buhok na martial artist at sinabing, "Gagawin ko ang sasabihin ko. Maaari ka nang umalis." Kinabahan talaga ang long-haired martial artist. Paanong hindi niya malalaman ang kalupitan ng mundong ito? Sa ilang mga bagay, kahit na ang magkapatid ay maaaring magkalaban, lalo pa ang isang pangako. "Salamat, kuya." Ang mahabang buhok na martial artist ay ikinulong ang kanyang kamao kay Yezuan at pagkatapos ay mabilis na umalis. Mabilis ding iniligpit ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan. Ang 20 Chen Kunrings lang ay hindi maliit na bilang, hindi banggitin ang mga bagay sa loob. 2 middle-grade spiritual weapons, ang daming langit at lupa na kayamanan at kristal. Sok-sok, ibinuhos ni Yezuan ang lahat ng mga bagay na ito sa lumalamon na espasyo at pagkatapos ay nilamon silang lahat. Ang pag-aani ay hindi masama, na nagdaragdag ng hanggang sa 1,000,000 puntos ng paglamon. Sa oras na ito, umabot na sa 5,000,000 ang kanyang mga nalalamon. Sa 1 pa o 2,000,000, tinansya niya na makakalusot siya. Pagkatapos, diretso siyang lumipat sa isang direksyon. Ang mahabang buhok na martial artist ay direktang ipinadala sa teritoryo ng Great Tang Dynasty at hindi alam ang lokasyon ng Sentry Tower, kaya hindi siya nagtanong. Bukod dito, hindi niya hahanapin ang tore ng bantay, ngunit upang makahanap ng mga tao. Ang unang labanan ng dinastiya ay napakahalaga. Tinukoy nito kung ang isang dinastiya ay pupunta sa Heaven and Earth Mansions o ang Black and Yellow Mansions. Kung natalo sila sa unang laban at nanalo sa pangalawang laban, makapasok lang sila sa Profound Mansions. Kung nanalo sila sa unang laban at natalo sa ikalawang labanan, makapasok man lang sila sa Underworld Mansions. Kaya naman, handa si Yezuan na gawin ang lahat. Kung ang taong iyon ay hindi nagsinungaling sa akin, ang mga hukbo ng dakilang dinastiyang Zhou ay dapat na nakarating sa ilog. Napaisip si Yezuan habang naglalakad siya sa ilog. Ayon sa mahabang buhok na magsasaka, ang Great Tang Dynasty ay nahahati sa 4 na grupo. 2 grupo ang nagbabantay sa 2 Sentry Tower, 1 grupo ang tumawid sa ilog para akitin ang kalaban, at ang huling grupo ay ang 4 na grupo ni Zhou Luan na sumire sa Sentry Tower ng kalaban. Ang layunin ni Yezuan ay hanapin ang ikatlong grupo, na isa sa 10 o higit pang mga koponan.
Oo naman, pagkatapos maghanap ng higit sa 1 oras, nakatagpo nga siya ng pangalawang koponan. Ang configuration ay pareho sa nakaraang team, na may 20th tao. At ang namumuno sa koponan ay nasa tuktok ng true energy boundary. Panipi, nagtago si Yezuan sa mga palumpong at sinubukan itong maramdaman, ngunit napakalayo niya sa kabilang partido. Ito ay isang hula lamang. Marahil ay nasa gitna na rin siya ng true energy realm. Tapos, tahimik siyang lumapit. Mahigit 20 tao ang nagsama-sama sa hindi maayos na paraan. Bilang karagdagan, ang mga yapik ni Yezuan ay napakagaan, kaya walang nakapansin sa kanya. Lahat, humanda sa pagtawid sa ilog. Biglang umalangaw ang isang malakas at malinaw na boses. Ito ang ekspertong namumuno sa grupo. Ngunit sa sandaling ito rin gumawa ng hakbang si Yezuan. Magulong palaso. Siyam na malamig na sinag ng liwanag ang pumutok, at kaagad, siyam na dagandong ang umalangaw. Sa oras na nag-react ang kabilang partido, 2 tao na lang ang natitira. Sinong halimaw ka? Do you dare to come out and fight with me? Malakas na sigaw ng matipunong lalaki. Idiot! Si Yezuan, na nagtatago sa dilim, ay muling bumunot at pinatay ang 19 na tao. Pagkatapos, sinimulan niyang salakayin ang matipunong lalaki. Whoosh! Bang! Ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ang matipunong lalaki ay talagang umiwas sa kanyang 100-step piercing willow leaf. Mukhang nasa peak ka na talaga ng true energy boundary. Gusto kong makita kung ilang beses ka makakablock. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, nagsimula siyang umatake ng baliw. Ang 100-step piercing willow leaf ay isang mababang grade lamang na spiritual level na martial art, at nasa true energy boundary na siya, kaya baliwala ang pagkonsumo. Whoosh! 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 Ang matipunong lalaki ay napakabilis at naiwasan ang lahat ng mga pag-atake. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Middle grade spiritual level martial art. Nagulat si Yezuan saglit. Pagkatapos, lumitaw ang kasakiman sa kanyang mga mata. Sa Devo-uring space, ang pinakamurang middle grade spiritual level martial art ay nangangailangan ng 2 milyong Devo-uring point. No wonder you can dodge it. Since you asked me to come out, I will come out. Hindi na nagtago si Yezuan. Matapos iligpit ang kanyang star-chasing bow, sumugod siya. Sa kagubatan, nagtagpo ang 2 figure. Tiger Wolf Roar. Siyam na nagliliyab na kamao ng emperador. Dagandong. Nayanig ang mga figure sa paligid hanggang sa manginig. Sa pagkakataong ito, pantay-pantay na talaga sila. Middle grade true energy boundary. Paano ito posible? Nagulat ang matipunong lalaki. Malinaw niyang naramdaman na si Yezuan ay nasa middle grade true energy boundary lamang, na isang antas na mas mababa sa kanya. Bukod dito, gumagamit siya ng middle grade spiritual level martial art. Kung ito ay isang sneak attack, ito ay sapat na upang patayin ang isang eksperto sa true darkness boundary. Gayunpaman, ang gayong pag-atake ay maaari lamang gumuhit sa matipunong lalaki. Halata namang hindi ordinaryong tao ang matipunong lalaki. Haha, sa tingin mo ito lang ang kaya kong gawin. Second level roar. Biglang tumawa si Yezuan. Boom! Sa pagkakataong ito, napaatras ng ilang hakbang ang matipunong lalaki. Nabigla siya. Hindi ito isang draw, ngunit siya ay dahado. Subukan mo ulit ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita ng matipunong lalaki ang isang malaking palad ng true energy na papalapit sa kanya. Siyam na nagliliyab na kamao ng emperador. Dagandong. Sinuntok ng matipunong lalaki ang True Essence Giant Palm, nabasag ito. Kahit na ang Pagoda Hand ay isang middle grade spiritual level martial art, gumamit ito ng true energy. Sa kabilang banda, kahit na ang Tiger Wolf Roar ay isang lower grade spiritual level na martial art, ginamit nito ang true energy upang i-wrap ang braso, kaya tumaas ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, magkatulad ang kapangyarihan ng 2 martial arts na ito. Gayunpaman, pagkatapos na ikalat ng matipunong lalaki ang true energy palm, nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang napagtanto na si Yezuan ay nawala. Hindi siya nawala. Nasa harapan niya mismo. Mamatay. Sigaw ni Yezuan at sinuntok ang tiyan ng matipunong lalaki. Agad na sumugod si Chi sa katawan ng matipunong lalaki, binasag ang ilan sa kanyang mga organo.
Pagkatapos, pinilipit ni Yezuan ang kanyang mga kamay at binali ang magkabilang braso ng matipunong lalaki. Pagkatapos, sinipa niya ang matipunong lalaki, isang paa na lang ang naiwan niya na kaya niyang igalaw. Lagok, lagok, bumagsak ang matipunong lalaki sa lupa, bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung paano siya matatalo ng isang tao na nasa tuktok ng True Energy Realm. Sabihin mo sa akin ang mnemonics ng dalawang middle grade spiritual level martial arts, at hahayaan kitang mabuhay. Bumagsak sa kanyang tainga ang boses ni Yezuan. Hindi, pwede, desidido ang matipunong lalaki. Ang martial arts ng middle grade spiritual level ay mahalaga, ngunit maihahambing ba ito sa buhay? Don't worry, gagawin ko ang sasabihin ko, patuloy ni Yezuan. Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Nauutol na sabi ng matipunong lalaki. Sige, walang magawang umiling si Yezuan, pagkatapos ay tinusok ang puso ng matipunong lalaki gamit ang kanyang espada. Nakita niyang iba ang mga mata ng matipunong lalaki sa mahabang buhok na martial artist noong una. Tila ayaw ng matipunong lalaking ito na malik ang middle grade spiritual level martial arts ng kanyang imperyo. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 169. Kalimutan mo na, linisin natin ang mga samsam. Nadama ni Yezuan na ito ay isang awa. Ang body movement at fist techniques na ginamit ng matipunong lalaki ay parehong middle spiritual level martial arts. Kung nakuha niya ang mga ito, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa kasamaang palad, mas gugustuhin ng matipunong lalaki ang mamatay kaysa sabihin sa kanya. Pagkatapos, nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan. Nang kainin niya ang lahat ng samsam sa digmaan, nagningning ang kanyang mga mata. Nag-level up na siya, 2.7 million devouring points, what a tycoon. Labis na nabigla si Yezuan. Sa 2,700,000 devar points na ito, 1,000,000 ang ibinigay ng matipunong lalaki. Ito ay dahil mayroon talagang 50 mid-grade na kristal sa kanyang universe ring. Ang isang mid-grade na kristal ay katumbas ng 100 mababang grade na kristal. 50 middle crystals ay katumbas ng 5,000 lower crystals. Oo naman, mas mabilis ang pumatay at magnakaw. Nasa tuktok na ako ngayon ng True Energy Realm. Dapat ay kaya ko nang makipaglaban kina Zhou Luan at Tang Tian ngayon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Zhou Luan, ang Crown Prince ng Great Zhou Dynasty. Tang Tian, ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty. Pareho silang nasa maagang yugto ng True Darkness Realm. Bukod dito, pareho silang may upper spiritual level martial arts at upper spiritual weapons. Pambihira ang kanilang lakas. Sa makatuwid, makakaasa lamang si Yezuan sa kanyang lakas at bilis. Matapos makapasok sa tuktok ng True Energy Realm, ang bilis ni Yezuan ay tumaas ng isa pang antas. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng 2 oras, wala siyang nakitang sinuman mula sa dakilang dinastiyang Zhou. Mukhang sinamantala ng mga taong ito ang gabi para tumawid sa ilog. I'd better find the sentry tower. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay hindi huminto at nagsimulang tumakbo. Si Zhou Luan at ang tatlo pa ay pumunta sa tore ng sentry at dapat ay nakarating na sa teritoryo ng Great Tang Dynasty ngayon. Nangangahulugan ito na walang sinuman sa teritoryo ng Great Zhou Dynasty ang makakapidyo kay Yezuan. Bukod dito, si Zhou Luan ay may kasamang 3 pick True Energy Realm martial artist, kaya maaaring hindi sila mas mabilis kaysa kay Yezuan. Bilang karagdagan, ang dakilang dinastiyang Zhou ay nawalan ng 2 pangkat ng 20 katao, kaya 40 katao ang namatay sa unang araw. Sa pangkalahatan, ang dakilang dinastiyang Tang ang may kapangyarihan. Gabi na, at ilang oras na ang lumipas mula nang makalusot si Yezuan. Ngayon, ang bilis niya ay mas mabilis kaysa dati. Kung tutuusin, nakarating na siya sa lugar kung saan naisip niyang baka may sentry tower. Kaya lang hindi pa niya ito nahahanap. Marahil ay dahil sa kulay ng langit. Hindi nagtagal, nagsimulang lumiwanag ang langit. Gayunpaman, bago pa sumikat ang araw, nakahanap na si Yezuan ng bantayan. Tahimik siyang lumapit sa sentry tower at ipinikit ang kanyang mga mata upang makaramdam ng ilang sandali. Nalaman niyang walang tao sa tore ng sentry. Wala bang laman? Nag-isip sandali si Yezuan bago siya tumalon papunta sa Muuyang Iron Guard Tower.
Ang Sentry Tower na ito ay 100 metro ang taas at nakataas sa mga ulap. Bukod dito, mayroon lamang isang spiral staircase. Kung nais ng isa na maabot ang tuktok, ito ang tanging paraan upang pumunta. Dumating si Yezuan sa tuktok ng Stone Pagoda. Mayroon lamang isang malaking tabletang bato na kalahati ng taas ng isang tao. Tila ito ang tinatawag na pagoda si Pressing Stone. Dama po ang kanyang kamao sa malaking stone tablet. Ang stone tablet ay parang bula na madaling nabasag niya. Pagkatapos, isang matandang boses ang umalangaw sa langit. Ang unang pagoda si Pressing Stone ng Great Zhou Dynasty ay nawasak. Nang marinig ito, nagulat din si Yezuan. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit wala siyang nakita. Dapat may nagbabantay sa Sentry Tower. Nag-react si Yezuan. Gayunpaman, wala siyang narinig na ibang boses. Tila hindi natagpuan ni Zhou Luan ang unang tore ng Sentry. Kanina, umalangaw ang matandang boses na iyon sa buong lambak ng bundok. Kaya, narinig ito ng lahat. Sa isang iglap, nagulat ang mga tao sa magkabilang panig. Sa teritoryo ng Great Tang Dynasty, isang binata ang biglang nagtaas ng ulo at bumulalas. Paano ito posible? Ang taong ito ay ang Crown Prince ng Great Zhou Dynasty, si Zhou Luan. Bukod dito, nakahanap na siya ng isang Sentry Tower at naghahanda ng salakayin ito. Your Highness, nakita lang namin ang isa sa mga Sentry Tower ng kalaban, pero nasira na nila ang isa sa amin. Mukhang hindi naman tayo malayo sa unahan, sabi ng isang binata sa tabi niya. Gayunpaman, ang Sentry Tower na nabunot sa amin ay dapat na walang bantay, hanggat may tao, maaari niyang sirain ito. Sa tingin ko ang taong ito ay dapat na isang especially iya mula sa Great Tang Dynasty. Huwag tayong masyadong mag-alala at umatake. Panipi, nag-utos si Zhou Luan at agad na sinugod patungo sa isa sa mga tore ng sentry ng Great Tang Dynasty. Bawat Sentry Tower ng Great Tang Dynasty ay binabantayan ng 50 katao. Gayunpaman, ang bawat Sentry Tower ay may hindi hihigit sa 1 o 2 tao sa tuktok ng True Energy Realm. Hindi nila mapigilan si Zhou Luan. Hindi nagtagal, ang lahat ng tao sa tore ng Sentry ay pinatay ni Zhou Luan at ng iba pang 3 tao. Bitik, nang mabasag ang pagoda si Pressing Stone sa tuktok ng Sentry Tower, isa pang boses ang umalangaw sa kalangitan. Ang unang pagoda si Pressing Stone ng Great Tang Dynasty ay nawasak na. Ngayon, ang kabanata na ito ay hindi nagtatapos, mangyaring buksan ang pahina. Narito, ito ay isang kurbatang. Kasabay nito, sa teritoryo ng dakilang dinastiyang Zhou. Ang Crown Prince ng dakilang dinastiyang Tang, si Tang Tian, ay nanguna sa ilang eksperto sa kailaliman ng teritoryo ng kaaway. Nang una niyang marinig ang balita, nabigla siya. May isang taong sumire sa tore ng bantay ng dakilang dinastiyang Zhou bago niya. Ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Nagdala rin siya ng 2 rurok ng mga eksperto sa True Energy Realm para tumawid muna sa ilog. Ang pangunahing puwersa ay malamang na nasa likod. Gayunpaman, may nakahanap talaga ng Sentry Tower ng Great Zhou Dynasty bago niya. Nangangahulugan ito na mayroon lamang 2 posibilidad. Isa, mayroong isang especially iya sa dakilang dinastiyang Zhou at sinira niya ang pagoda si Pressing Stone. 2, mayroong isang dalubhasa sa Great Tang Dynasty. Hindi nagtagal pagkatapos umalangaw ang boses na ito, narinig niya ang balita na ang kanyang sariling pagoda si Pressing Stone ay nawasak. Agad niyang sinabi, kalimutan mo na, ipagpatuloy mo ang paghahanap. Ang pagoda si Pressing Stone ang susi sa Dynasty War na ito. Hindi ito kompetisyon kung sino ang mas makakasira, ngunit sino ang unang makakasira nito. Ang pagkakaroon ng isang eksperto ay isang magandang bagay. Makalipas ang 2 oras, nakahanap din si Tang Tian ng isa pang Sentry Tower. Higit pa rito, isa rin itong tore na hindi nababantayan. Ang pangalawang pagoda si Pressing Stone ng Great Zhou Dynasty ay nawasak na. Nang marinig niya ang balita, si Zhou Luan, na nasa teritoryo ng Great Tang Dynasty, ay nabigla. Sa loob ng 2 oras, 2 Sentry Tower ang nawasak. Higit pa rito, napakalayo ng distansya sa pagitan ng 2 Sentry Tower. Kaya naman, imposibleng gawin ito ng parehong grupo. Damn it, si Tang Tian ay talagang gumagalaw ng mag-isa. Hulaan ni Zhou Luan sa kanyang puso. Then,
he directly said, "Kayong tatlo, maghiwa-hiwalay kayo at maghanap. Kung mahanap niyo siya, gamitin niyo ang sky-piercing cannon." Oo, kamahalan. Ang tatlong tuktok ng True Energy Realm ay tumango at tumalikod para umalis. Kung sila ay magsasama-sama, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Lumipas pa ang ilang oras. Matapos wasakin ang unang tore ng Sentry, nakahanap si Yezuan ng isa pa. Gayunpaman, napagtanto niya na ang Pagoda Suppressing Stone sa tuktok ng Sentry Tower na ito ay nawasak. Ginawa ba ito ni Tang Tian? Pinagmasdan ni Yezuan ang paligid mula sa tuktok ng tore ng Sentry. Noong nakaraan, siya ay nagmula sa gilid ng lambak at sinira ang unang tore na nagbabantay, na siyang pinakamalapit sa gilid. Ang nahanap nila ay ang pinakamalapit sa isang iyon. Tila nagpunta si Tang Tian sa Sentry Tower sa gitna. Pagtatapos ng Kabanata 170, kung ang dakilang dinastiyang Zhou ay mayroon lamang 2 tore ng bantay, dapat ay ang 2 sa kabilang panig. Kung ang isa ay nawala, maaari nilang agad na palakasin ang isa pa. Isang larawan ang lumitaw sa isip ni Yezuan. Sa pag-aakalang ang unang tore ng bantay na kanyang binuwag ay numero 1, at ang nasa ibaba niya ay numero 2, kung gayon si Tang Tian ay dapat na naghahanap ng numero 3. Kung tungkol sa numero 4 at 5, sila ang dapat na mga tore ng bantay na binabantayan ng daan-daang tao mula sa dakilang dinastiyang Zhou. Sok, 20 teams, 400 na nagbabantay sa mga tore ng bantay, hindi ko hahayaang nakawin sila ni Tang Tian. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Matapos makumpirma ang direksyon, mabilis siyang lumabas. Daan-daang mga henyo, tiyak na mayaman sila. Kung kaya niyang buwagin ang isang tore ng bantay mag-isa, malamang na mag-level up na naman siya. Agad siyang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng lambak. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta sa number 5 watchtower dahil 2 oras na umalis si Tang Tian. Tinansya ni Yezuan na kailangan lang niya ng isang araw para mahanap ang number 5 na bantayan. Pagkatapos, gugugol siya ng ilang oras upang patayin ang kalaban, pagkatapos ay makakalusot siya sa True Darkness Realm. Sa katunayan, sa simula, may plano si Yezuan, na huwag tumawid sa ilog at direktang patayin ang sarili niyang mga tao para mag-level up. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay masyadong malupit at madaling ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang solong labanan, mayroon pa ring pangalawang labanan. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya natatakot na mag-isa, ngunit sina Zhao Pan at Jiang Xian ay magiging target ng lahat, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, ilang oras pagkatapos niyang umalis sa number 2 na bantayan, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nawasak na ang pangalawang bato ng bantayan ng dakilang Tang Dynasty. Nang marinig ang balitang ito, huminto ang mga yapak ni Yezuan. May mga taong nagbabantay sa lahat ng 5 tore ng bantay ng Great Tang Dynasty, ngunit 2 tore ng bantay ang nawasak na nangangahulugang daan-daang tao ang namatay. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao ay hindi mahalaga, pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ito magiging isang draw. Hindi nagtagal pagkatapos ng balitang ito, ang ikatlong tore ng bantay ng dakilang dinastiyang Zhou ay binuwag din, marahil ni Tang Tian. Sa oras na ito, si Zhou Luan, na nasa teritoryo ng Great Tang Dynasty, ay nataranta. Ang dakilang dinastiyang Zhou ay mayroon lamang 2 tore ng bantay, habang ang dakilang dinastiyang Tang ay mayroon pa ring 3 tore ng bantay, at silang lahat ay binabantayan. Kung magpapatuloy ito, siya ang matatalo. Gayunpaman, kung siya ay nagmamadaling bumalik ngayon, aabutin ng 2 hanggang 3 araw, huli na ang lahat. Sa makatuwid, maaari lamang nilang labanan. Ang ikatlong Pagoda Stone ng Great Tang Dynasty ay nawasak na. Nang umalangaw-ngaw ang pangungusap na ito sa kalangitan. Ang nerbiyos ng lahat ay naunat sa sukdulan. Ang labanan sa pagitan ng mga dinastiya ay umabot na sa kasukdulan. Walang sino man ang mag-aakalang 3 araw lang ang aabutin ng labanan para marating ang kasukdulan nito. Tinatayang sa susunod na 2 araw, ang kalalabasan ay magdedesisyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang dakilang dinastiyang Tang ay nagkaroon ng kalamangan, ngunit ang natitirang 2 tore ng sentry ng dakilang dinastiyang Zhou ay hindi ganoon kadaling kunin.
Matapos ang isang araw ng paglalakbay, sa wakas ay natagpuan ni Yezuan ang 5 Century Tower ng Great Zhou Dynasty. Sa sandaling ito, ginamit niya ang supersonic bat bloodline para malinaw na maramdaman na maraming tao sa loob at labas ng Century Tower. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Masyadong kakaunti ang tao, dapat 5 team lang. Kumbaga ang natitirang 15 teams ang nagbabantay sa 4th Tower. Nako, kung direktang sisingilan namin, natatakot akong makubkob kami. Kailangan nating ubusin ng paunti-unti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Panipi, nakapunta na siya sa Century Tower noon, kaya naintindihan niya ang panloob na istruktura nito. Sa makatuwid, nahulaan niya na dapat mayroong 50 tao sa tore ng Century, at 50 tao ang nagbabantay sa labas. Sa makatuwid, ang kanyang layunin ay alisin muna ang 50 tao sa labas. Kung noon pa man, wala siyang gaanong tiwala sa pagharap sa napakaraming tao, ngunit ngayong nakalusot na siya, kahit si Zhou Luan ay wala nang magagawa sa kanya. Sa makatuwid, direkta niyang pinatay ang kanyang paraan palabas. Palusot ng kaaway, matapos mapatay ang ilang mandirigma, may sumigaw agad. Ang mga taong ito ay nakakalat, kaya hindi maaaring patayin ni Yezuan ang lahat ng siyam sa kanila ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ilang sandali lang ay napatay niya silang lahat. Whoosh! 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 Kumikislap ang mga bahid ng malamig na liwanag, at ang mga dagandong ay patuloy na nagmumula sa kagubatan. Ang mga palaso ng karahasan at chaos ay hindi palaging tumpak. Ilang sandali pa, maraming puno ang nalaglag. Dahil malawak na ang araw, natuklasan si Yezuan. Sa sandaling ito, may hindi bababa sa 20 tao na sumusunod sa kanyang likuran. Kalimutan mo na, wala ng gerilya. Lumaban tayo ng buong puso. Biglang inalis ni Yezuan ang kanyang star-chasing bow, huminto sandali, at pagkatapos ay mabilis na lumipad pabalik. Bastards, maghanda para mamatay. Malakas na sumigaw si Yezuan nang bigla siyang tumangay gamit ang kanyang espada. Spirit Level Martial Art, Single Word Spirit Light Slash. Pinutol ng malaking hiwa na ito ang katahimikan, agad na pinutol ang mga punong nakaharang sa daan. Napakaayos ng hiwa. Ang ilang mga tao ay hindi nagawang umiwas at direktang tinadtad sa kalahati. May naramdaman ang lakas nitong True Essence at agad na sumigaw. Ito ay isang Pick True Element Realm expert. Mabilis na bumalik at tumawag ng mga eksperto. Gusto mo bang umalis? Humingi ka na ba ng permiso ko? Sa isang iglap, si Yezuan ay nagbagong anyo bilang isang dakilang Diyos na pumatay. Kamay ni Buddha, Sisang Word Spirit Light Slash, Myriad Flower Sword, Tiger Wolf Roar. Walang makatiis sa kanyang galaw. Pagkatapos ng isang galaw, may mamamatay. Wala pang 10 segundo, patay na lahat ang 20 tao na humabol sa kanya. Si Yezuan ay napakabilis din. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit ng mga taong ito at diretsyong nilamon. Ang devouring system ay nagkaroon ng isang mahirap na aspeto. Hindi nito direktang matupok ang mga bagay sa interspatial ring. Kung ang interspatial ring ay nilamon, ang mga bagay sa loob ay mawawala. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Matapos kainin ang mga bagay ng 20 taong ito, ang lakas ng True Essence ni Yezuan ay tumaas ng malaki. Sa sandaling ito, umabot na sa mahigit 9 milyon ang kanyang devouring points. Medyo malayo lang siya sa 10 milyon. Pagkatapos, bumalik siya sa Century Tower. Dahil nandito ka, bakit ayaw mong magpakita sa sarili mo? Biglang may sumigaw. Tumingin si Yezuan sa mahigit 100 metro ang layo at nakita ang isang figure na lumitaw sa pasukan ng tore. Ito ay dapat na isang pinakamataas na dalubhasa sa True Element Realm. Don't dare! Ngumisi si Yezuan at diretsyong lumabas. Nang makita siya ng mga eksperto ng dakilang dinastiyang Zhou, nagulat sila. Isang tao lang. Ikaw lang. Nagulat ang pinakamataas na eksperto sa True Element Realm. Isang tao lang ang nang-ahas na lumapit, nililigawan niya si kamatayan. Oo, ako lang. Pero bakit pakiramdam ko kaya kung patayin kayong lahat mag-isa? Biglang tumawa si Yezuan. Hahaha, this is too funny. You want to kill all of you as alone. Biglang may tumawa. Ang Crown Prince ng dakilang Tang Dynasty, si Tang Tian. Bagamat hindi ko pa siya nakita ko na ang kanyang larawan.
Kung si Tang Tian iyon, natatakot ako na hindi natin siya mapipigilan. Gayunpaman, hindi ikaw siya. Ang pinakamataas na True Energy Boundary Cultivator ay umiling. Oo, hindi ako si Tang Tian. Pero pakiramdam ko kaya kung patayin kayong lahat. Sabi ni Ye Zuan habang inilalabas niya ang kanyang Cold Light Sword.